tayo'y magpupuri, tayo'y magbubunyi, magliliyap at magniningning. Mga bansa'y matitinag, mga kahari ay babagsak, ngunit tayo'y matatag hanggang magmamatya. Lahat tayo'y magpupuri, tayo'y magbubunyi, magliliyap at magniningning. Digma ay magaganap, tayo ay magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Digma ay magaganap, tayo ay magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Ating mga awitin. Kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Kay Kristo Jesus. Kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Amen. Ating upong isigaw ang ating battle cry sa wikang Ingles. 1, 2, 3, go! In Christ Jesus, let the watchman anointing through prayers and alertness come alive in 2025. At sa ating sariling wika, kay Kristo Jesus, tayo ay tumalima sa kapangyarihan ng Diyos sa pananalangin at pagbabantay sa taong 2025. Hallelujah! Thank you, Lord! Ano ang kahalagahan ng pagiging follower of Christ? Yung ating sumusunod tayo sa Panginoon, no? Yung pagiging follower mo sa ating Panginoon. Sobrang halaga po dahil binigay niya sa atin ang kanyang kapangyarihan, no? Na mamahala sa ating kinalalagyan dito sa lupa. So, hindi lang siya namatay para sa atin. Nung siya'y nabuhay na muli, siya'y umakyat sa langit at pinagkaloob niya ang kapangyarihan niyan o authority. Binigyan niya tayo ng otoridad. No? Yan po ang pag-uusapan natin maya-maya dito sa inyong programang Thursday Celebration. In the meantime, ay batiin po natin ang pagbati po natin sa lahat ng mga kasama natin ngayon dito tuwing Huwebes at sa lahat ng mga araw sa YouTube and Facebook. Pwede kayo pong magpunta sa Facebook o sa YouTube at makikita niyo po ang ating programa. Wini-welcome natin ang mga new viewers po natin. Thank you for coming in. Chat lang po kayo kung saan kayo nanonood ngayon. Salamat po. Mga global families po natin, kamusta po? Binabati po natin si Nanay Floring na nagse-celebrate ng kanyang 80th birthday. Naku, pagkalakas-lakas pa po niya. Diyan po sila nakatira sa Italia kasama ng kanyang anak na si Sister Teresa. Okay, so ang global families na kasama natin ngayon, kamusta po kayo? Kaya pauwi na po si Pastora Perlita from Spain. So anytime, dadating na yan. Ewan ko kung Monday ang kanyang biyahe. So we enjoyed her here dito sa Pilipinas. Hiling namin na mag-like kayo, mag-subscribe and share ang ating programang itong Thursday Celebration. Salamat po. Thank you po. Ang pagbati po sa Regions 1, 2, 3, 4, 5, 6, and Region 12 sa Cotabato. Layo na po nang nararating. Salamat po sa pagsama ng mga pamilya natin sa Metro Manila North Region, Metro Manila South Regions. No? Siyempre, ang lahat po sa mga unang pagkakataon, kayo ay naririto. Welcome so much. Okay? And also yung mga nanonood sa atin sa Central, no? 8 o'clock, 10:30, 3 p.m. Isa na lang po tayo ngayon. So, thank you sa pagtunghay nyo sa ating programa.
ngayon. Sana po ay magstay kayo hanggang matapos ang ating programa, hanggang sa dulo upang matanggap mo ang higit na pagpapala. So ngayon naman po ay dadako na tayo sa panalangin para sa ating bansa. Bilang isang Pilipino, meron po tayong responsibility to pray for our nation. Na-imagine kung lahat tayo nagpe-pray para sa Pilipinas, gaganda po ang takbo ng buhay natin dito. So tayo po ay magpapasalamat sa ating Panginoon. Salamat Lord na Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw po ay mapagpatawad, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan, Lord, especially yung kasalanan ng aming bayan. Nagpapasalamat kami, Lord, na ang aming Panginoon ay nagmamahal at nagbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan. Hallelujah. Lord, lalo mong pagpalain ang aming bansang Pilipinas. Lord, na magkaroon ng pagkakaisa ang aming mga leaders, hindi po silang nagpapaligsahan. Matandaan nila ang sinumpa nila sa harap mo, Panginoon, na sila'y maglilingkod ng tapat sa iyo at sa bayan. Pagpalain po ninyo ang aming ekonomiya, mga kabuhayan, mga negosyo. Pagpalain po ninyo ang bawat pamilya ng Pilipino, mga kabataan, mga young adults, mga seniors, at mga paslit. Salamat po, Lord. Ah, ang pagpapala mo para sa bansang ito ay tunay na matutupad, Panginoon. Mga pangako mo, Panginoon. May mga pangako ka sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So we just continue to trust the Lord every day. Gagalaw po siya sa ating bansa. This nation belongs to Him. Amen. So ano po ang otoridad? Kanina na-mention natin yan sa umpisa natin. O kapangyarihan. Ano to? Ang pagkaunawa natin sa authority ay pundasyon ng ating buhay, no? Bilang isang mananampalataya. Meron po tayong pundasyon at yan yung authority na binigay sa atin ng Panginoon. Halimbawa, for example, no, meron kang 500 piso sa bulsa mo. Pero hindi mo ito alam, nakalimutan mo na naglagay ka pala do'n, nalaban na yung pantalon mo, pero nandun pa rin yung 500. Ay hindi mo ito magagamit dahil hindi mo alam na nasa iyo. At habang naroon ito sa bulsa mo, hindi magagamit ito, parang wala ring silbi. Tama po ba? So gano'n din po, no? Ang nangyayari 'pag hindi natin alam na binigyan tayo ng authority ng Panginoon on this earth, 'no? Ayaw niya na tayo ang inaalila ng kaaway or pinasasakitan ng kaaway. Gusto niya we take authority or otoridad or kapangyarihan sa mga bagay na 'to. Sabi po sa Biblia, "Ngunit mga anak ko, kayo'y sa Diyos at mapapagtagumpayan na ninyo ang mga huwad at sinungaling na propeta dahil ang espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kaysa kay Satanas na siyang nagahari ngayon sa mga makamundo." So higit na makapangyarihan ang espiritu ng Panginoon kaysa sa espiritu ng nasa mundo. Okay, so sa wikang Ingles, "You are of God, little children, and have overcome them, because He who is in you is greater than he who is in the world." Naku, i-memorize niyo po yan. He that is in me is greater than he that is in the world. Yung nasa world, yun yung kaaway, yun ang demonyo. Pero greater is he. Mas makapangyarihan ng Panginoon na nag-decide siya na matira sa atin. Pag tinanggap mo ang Panginoon, then the Holy Spirit comes upon you. Amen. Doon siya nagre-residence, doon siya naninirahan. But He is greater than anything. Ito ay kamukha nating God-given authority, di ba? Ito po na nalagay yung ating God-given. Kung hindi mo alam na meron ka nito, ay hindi mo nga magagamit. Kaya minsan ay nakukulong na tayo sa gitna ng ating mga kasalanan or bondage at maraming problema. Hindi natin alam sa lagin
No, minsan iniisip natin demonyong nagbibigay or gagaling sa atin ng problema, pero hindi natin ginagamit yung authority natin against all these things na gumugulo ng buhay natin at naglalayo sa atin sa Diyos. So ano ang definition ng authority? Ito ay delegated power. No? Ang kapangyarihang ito ay binibigay sa isang tao galing sa mas mataas na otoridad o kapangyarihan. Sa kaso natin, ang Panginoong Hesukristo ang nagbigay sa atin ng authority nang matapos niya ang misyon niya dito sa lupa. No, hindi lang niya tayo pinabayaan or iniwan, nagbigay pa siya ng kalakasan sa atin. Sabi niya, huwag kayong matakot. Nasa yung authority sa pangalan ni Jesus. Kaya napaka-presyoso po ng pangalan ni Jesus. No? Natatakot ang kaaway dyan. So when you know how to use the name of Jesus, diba? Yun ang authority mo against the enemy. Ano bang kinalalagyan natin ngayon? Magulong tahanan natin. Take authority in the name of Jesus. I speak peace to this home. In the name of Jesus, pinapalayas ko yung espiritu ng away, espiritu ng kahirapan, espiritu ng kaguluhan sa aking tahanan. Take charge, take authority. Amen? So kung sakasakaling tayo po ay mahilig mag-pray, kumokonek tayo sa Panginoon, may mangyayari po dyan sa mga dinideklara natin, sa mga challenges natin sa buhay natin. Ang isang example nito, for example, isang pulis na nagde-direct ng traffic. Parati po nating nakikita, meron pong mga traffic enforcers, no? Siyempre, sa sarili lang niya, yung traffic enforcer, ay wala siyang magagawa, 'di ba? Hindi titigil yung mga sasakyan or hindi niya mapapatabi or kung naka-civilian siya. Kung wala siyang gamit na uniporme, wala silang kapangyarihan upang magpatigil ng mga sasakyan. Tama po ba? Pero ang enforcer o ang pulis na binigyan ng kapangyarihan ng gobyerno, ang tawag po diyan delegated authority. Bigyan sila ng uniforme, binigyan ng baril, di ba? Binigyan ng mga license nila, no? Upang sila yung manghuli. Ganun po yon, delegated authority. Pero pag wala, naka-civilian ka, hindi ka papansinin ng mga motorista. Baka masagasaan ka pa. Maliwanag rin po na ang kahalagahan ng ating kapangyarihan or authority ay nakasalalay sa kapangyarihan sa likod nito. Ang authority natin ay nakasalalay din sa kapangyarihan ng Panginoon. At yan talaga ang mabuting balita. No? Dahil sa Panginoong Hesukristo ay ang kapangyarihan ng lahat ng kapangyarihan sa buong daigdig na siya ang makapangyarihan sa lahat. So itong kapangyarihan to ay iniwan niya sa atin, binigay niya sa atin sa sinumang magtitiwala sa kanya at kinikilala siyang Panginoon. Wow, praise God. So, ang nagbigay ng kapangyarihan sa atin, ang Panginoon sa Kristo, at sinabi niya, gamitin yung pangalan ko in the name of Jesus. Hindi ko kani-kaninong pangalan. Walang effect yun, di ba? Kapag ito ay naunawaan natin, hindi na tayo matatakot humarap sa anumang problema. No? At ang kapangyarihang ito ay kilala ng demonyo, kaya daw siya sa mga Kristiyanong nagbabasa ng Biblia at puspos ng banal na spirito. Kapangyarihan din po yan. Sabi po sa Bible, therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. James chapter 4, verse 7. Sabi niya, kaya magpasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayo ito sa inyo. You know, hindi siya makakalapit, no? Resist him, no? Huwag niyo siyang kakausapin, di ba? Huwag niyo siyang i-entertain. Sabi niya, in Jesus' name, lumayas ka sa buhay ko. So kung meron tayong mga mabibigat na mga suliranin ngayon, or parang nafe-feel niyo, bigat-bigat na nitong daladala ko, we will pray. Panginoon, marami pong salamat
sa bawat isa, Lord, na may daladalang kabigatan, Lord, sa kanilang pamilya, maybe sa finances, sa mga plano nila sa buhay nila, sa kanilalagyan nila, mga emotional burdens po nila. In the name of Jesus, in the name of Jesus, yung mga dala-dala mong yan, i-surrender mo sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, halika, lumapit ka, bigay mo sa akin lahat yan. And thank you, Lord, in the name of Jesus, nakakalapit po kami sa iyong trono, Panginoon, the throne of grace. Thank you, Lord. Bless everyone, Panginoon, na nag-surrender ng kanilang mga kabigatan, Lord. Sabi mo, I surrender everything, Lord. Sige, surrender mo. I surrender everything to you, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. At patuloy kang, enjoy mo yung salita ng Diyos, basahin mo, at pagbulay-bulay mo ang kabutihan ng Panginoon, makinig ka ng mga musika na nagbibigay luwalhati sa Panginoon. So, yan po, isa sa mga um, part ngayon ng pag-uusapan natin. Itutuloy po natin 'to sa susunod na Huwebes. Praise God. So ngayon po ay mag-pray lang po tayo. Hingin natin sa Ama na tayo ay puspusin niya ng karunungan, wisdom, habang tayo ay nagbabasa ng Biblia at naglilingkod sa Kanya. At ang unang-unang pong hakbang para tayo ay magkaroon ng access sa kapangyarihan ng Diyos, 'di ba? Dahil yan po ang kapangyarihan, inuulit ko, sa pangalan ni Jesus. Nagkakaroon tayo ng access kapag inimbita natin ng Panginoon sa ating puso at nanalig tayo sa Kanya na siya ang ating tagapagligtas, 'no? Siya yung tumubos sa atin. Lahat tayo nakasangla na no'n sa maruruming kamay ng kaaway. Nung panahon pa ng ating unang magulang, nasangla na tayo. Pero gano'n na lang ang pag-ibig ng Diyos. Pinadala niya ang Kanyang bugtong na anak. Binigay ang buhay niya sa atin ng Kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Tumulo yung Kanyang dugo at yung dugo na yon ang ating kaligtasan. Yun ang tumubos. Hindi puwedeng anong klaseng dugo, kailangan po yung purong-purong dugo ng Panginoon, walang bahid ng kasalanan. Kasi lahat ang dugo ng tao may kasalanan. Hindi naman tayo puwedeng offer lang ng dugo ng hayop, 'di ba? Pero dugo ng Panginoong Jesucristo, after the Old Testament, dumating po siya at niligtas niya tayo. So ito po yung panalangin ng kaligtasan. Sumunod po tayo sa panalangin ito na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat itinuring ng Diyos na matuwid ang mga taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag ng iyong bibig na sumasampalataya ka, maliligtas ka. Roma chapter 10 verses 9 and 10. Sa wikang Ingles, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes into righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Romans 10 verses 9 and 10. Amen. So, kung sino man po sa inyo ngayon ang narinig ang salita ng Diyos, narinig ang mabuting balita, tayo po'y mananalangin at imbitahin niyo po ang Panginoon Kristo na siyang maimbita ang Panginoon Kristo sa puso ninyo. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin niyo, Ama, lakasan niyo po, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Humingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. At sa araw na ito, kinikilala kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Ako po'y nananalig na ikaw, Heso Kristo, ang anak ng Diyos, nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing, subalit pagkalipas ng 3 araw, ika'y nabuhay na muli. Salamat po, Diyos, na ikaw ang Diyos naming sinasamba at nananampalataya kami, Lord, sa mga plano mo sa aming mga buhay. Thank you, Lord. Tinatanggap kita, Lord. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Kung ginawa mo yan, then this is the best thing that has ever happened to you. Napaka-bless mo sa pagkakataon na tinanggap mo ang
Panginoon, ang mga anghel sa langit, tuwang-tuwa po sila, nagpapalakpakan, naghihiyawan dahil may isang taong naligtas. At yan din po ang goal ng ating programa, na madala natin ang gospel, yung pinag-pray po natin kanina, gospel po yan ang mabuting balita, nang sa ganon ay mas marami ang magiging mga anak ng Diyos sa bansang Pilipinas. At pag marami tayo dito, liliwanag na po yung ating bansa kasi mga demonyo aayawin na nilang magstay sa Pilipinas, di ba? Dahil nandito ang liwanag ng Diyos. So congratulations, sumulat ka lang sa amin or mag-text ka or mag-chat ka sa amin. Kung gusto mo ng Bible, padadalan ka namin ng libreng New Testament Bible para mabasa mo kung anong nangyari sa'yo. Buksan mo yung Book of John or K1 at makikita mo doon, no, ang plano ng Diyos para personally para sa iyo. So, iintayin namin ang mga sulat ninyo so we can send you copies of the Bible. Thank you. Hallelujah. Okay, so ngayon naman po ay dadako na tayo sa healing prayers. So, yung mga may sakit sa inyo, we believe na God will touch you today. Sabi po sa Isaiah 53:5, no, ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya na nagbigay sa atin ng magandang kalagayan at dahil sa mga sugat niya ay gumaling tayo. Isaiah 53 verse 5. Sabi po sa salita ng Diyos, sa pamamagitan ng mga sugat ni Jesus, yung natamo niya doon sa cross of Calvary, bago pa siya ipako, hinampas na po yung likod niya, 39 stripes na, 39 na nilatigo, tapos yung dulo ng latigo may tima, kaya lapat po sa kanyang likod ay sumasama yung kanyang laman, kaya ang dami niya pong dugo na nawala, 'di ba? Tumulo po ang dugo sa lupa at ang dugong 'yon ang nag-cancel ng ating mga sumpa. Kaya pag tayo kay Kristo, naniniwala tayo sa kapangyarihan ng kanyang dugo. Amen. So, ngayon po sinabi dito sa pamamagitan ng ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, gumaling ka na. So, kayo pong may mga nararamdaman, may sakit, by faith, talagang sabihin niyo sa Panginoon, Lord, salamat sa kaligtasan mo sa akin, sa kagalingan na binigay mo sa akin. Doon pa man sa krus ng Kalbaryo, pinagaling mo na ako. Sige po, itaas niyo yung kamay na tayo po'y mananalangin. Panginoon, panghawakan niyo po ang mga buhay ng mga taong ito, Lord. Lalo na, Lord, yung mga ngayon ay may sakit, Lord. Sa pangalan ni Jesus, touch them, Lord. Sa pamamagitan ng mga sugat mo, sila ay gumaling. Salamat po, O Diyos. Yung hypertension na yan, bumaba na. Okay? Yung sakit mo sa liver, ikaw ay gumagaling. Yung sakit mo sa ulo, parating may migraine, in Jesus' name, tinatalian namin yan at pinapalayas. Ikaw na may cancer ngayon, sa pangalan ni Jesus, we speak to the roots of this cancer. Lumayas ka sa katawang yan sa pangalan ni Jesus. At yung melong lupus na sakit, in Jesus' name, tinatalian namin yan, pinapalayas namin sa taong yan na sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Salamat po, O Diyos, sa kagalingan mo. In Jesus' name, Amen. Amen. Kung nakatanggap kayo ng kagalingan, text nyo lang po so we can rejoice with you. Pasalamat tayo sa ating Panginoon. Yung mga tumanggap kay Jesus kanina, kung wala pa kayong Biblia, padadala namin kayo ng libreng sipi ng New Testament Bible para mabasa po ninyo. Okay? Sulat niyo lang po sa chat kung saan namin padadala or tawagan niyo po kami para makita namin. Sabihin niyo kung saan ipadadala yung Bible na yan. Importante po na makarating sa inyo ang Biblia. Ngayon naman po, susunod na ang portion natin ng Baptism of the Holy Spirit or the overflow of the Holy Spirit sa ating buhay. Nung tinanggap mo kanina si Jesus, sumama na po ang banal na Espiritu kasi hindi tayo tatanggap kay Lord pag hindi tayo inakay ng Holy Spirit. Kaya pasalamat tayo sa Holy Spirit. Lord, inakay mo ako upang
makilala ko ang Panginoon. Saan ka man naroroon, dadating yung panahon na tatanggapin mo si Jesus Christ, and it's the power of the Holy Spirit. Ngayon, ang Holy Spirit mananahan po dito sa kalooban natin, dito sa may lugar ng tiyan, sabi sa Bible. At ang purpose ng baptism or overflow ng Holy Spirit, kasi pag nababaptize kayo, nabababad kayo. No? Yun po ang Bible baptism sa mga adults, di ba? Tayo po ay nabababad sa kapangyarihan ng banal na spirit. So, ang purpose po nun is to empower the believers, no? Kung ikaw ay mananampalataya, no? At ikaw ay nabaptize, nabautismohan ng banal na espiritu, nagkaroon ka ng overload, then magkakaroon ka ng empowerment, lalakas ka. Bibigyan ka ng kapangyarihan ng Panginoon, no? Para ikaw yung una makapaglingkod, ikaw ay makapagbahagi, di ba? Lalo na sa mga labanang espiritual, no? Minsan nababatukan tayo parati ng kaaway. Hindi, meron ka ng laban ngayon because of the Holy Spirit, pagtatanggol ka niya. Bibigyan niya tayo ng boldness, no? Sa ating mga testimonies, no? Magkakaroon tayo ng mga testimonies at ilalahad po natin yan, no, ng buong puso at buong lakas. So, kung kayo po ay nagnanais ng baptism of the Holy Spirit, anong gagawin natin, di ba? Una, isurrender nyo po. No? Una pala ay hilingin ninyo. Naisin ninyo, i-desire ninyo. And then, pangalawa, isurrender nyo lahat yung laman ng puso ninyo. Baka may mga bitterness dyan or mga haka-haka, takot, di ba? Uy, ang tao na yan, manloloko lang yan, ganyan. Parating merong nagbubulong sa inyo ng parang natatakot ka or ina-isolate mo yung sarili mo, di ba? It's about time na kayo ay magkaroon ng freedom, okay, ng pagsamba sa ating Panginoon at ma-realize ninyo yung destiny nyo na binigay sa inyo ng ating Panginoon. Amen. Napakabuti ng Lord. Wala siyang inisip na masama sa atin. So yun po, naisin natin, tapos isurrender natin lahat, and then magpe-pray po tayo. Okay? At sa prayer na yan, yung baptism of the Holy Spirit, nagbibigay din po siya sa atin ng prayer language. Ito po yung kapangyarihan. Ito po yung lengguwahe na hindi Tagalog, hindi English, hindi yung lengguwaheng alam nyo. Ba, marunong kayo magbisaya, hindi po yun. Bagong lengguwahe, foreign. Pwedeng galing sa tribes, pwedeng galing sa Espanya or whatever, China, yung mga lengguwahe na hindi mo alam, ito po ang magiging prayer language niyo. Ang ganda po, di ba? Kasi yung language na yan ay makapangyarihan. No? Ang demonyo, hindi niya ma-decipher yan, hindi niya maintindihan. So ito po ay napakalaking tulong. Personally, naging malaking tulong po ito sa akin. Yung pag nagpe-pray ako sa umaga, nagpe-pray in tongues ako, diba? Minsan nadidistract ako yung sa pagbabasa ko, pero tuloy-tuloy po yung aking prayer in tongues at nararamdaman yung kalakasan ko sa araw na iyon. Okay, so gusto ko lang pong i-share yan sa inyo dahil hindi naman po mahirap tumanggap ng tongues. At ito po ay binibigay ng Diyos sa mga sumasampalataya sa Kanya o yung mga believers na. Okay, kung ikaw ay pakalat-kalat lang dyan sa daan, hindi ka pa nakakarinig ng gospel at hindi ka pa naniniwala sa Panginoon, hindi pa po tayo qualified doon. Ang qualification lang niya, if you're a believer of Jesus Christ, you can receive the power of the Holy Spirit. Praise God. So mag-ready na po tayo, lahat ng mga gustong tumanggap sa ating Panginoon, ng overflow ng Holy Spirit. Although the Holy Spirit, part po yan ng Godhead, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Equal footing po silang tatlo. Okay, so pag tinanggap po natin siya, yung overflow ay naroroon po. Yung araw-araw nating buhay, masyadong relevant po na sa mga ninanais niya, sa pagtatanggol niya sa atin. Meron kang tanggulan, meron kang maasahan, meron kang matatawagan. No? Especially in times of deep trouble, you start speaking in tongues, you start praying in tongues. Amen? Praise God. So, ayun po. Maglalagay po si Lord ng mga syllables sa isip niyo, sa puso niyo. Ilalabas niyo lang po yun. Open your mouth at ilabas niyo yung mga syllables na ilalagay niya sa inyong puso. For example po, la, or da, da. Parang mga first syllables lang. Kasi
bago pa lang tayo nag-speak in tongues. Pero 'pag tumagal-tagal na po, nadadagdagan po 'yan. Ang ganda-ganda ng language of the Holy Spirit na pinaparaan sa iyo na ikaw ay pinupuspos ka niya at nagkakaroon ka rin niya ng ganyang lengguwahe. Praise God. Thank you, Lord. So tayo po ngayon ay mananalangin para sa pagtanggap ng banal. Ang bawat isa po na nais, no, na mag-surrender nyo na lahat yung mga sama ng loob. At tayo po ay lalapit na sa Panginoon. Sabihin nyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, lumalapit po ako sa iyo, Panginoon, upang isurrender ko lahat, Lord, ng kabigatang daladala ko. Lord, yung nga hindi ko mapatawad, tulungan mo akong mapatawad, Lord. Lord, sa pangalan ni Jesus, Lord, lumalapit po ako sa inyo. At Lord, nais ko pong makatanggap ng overflow ng Holy Spirit sa aking buhay, sa aking puso. Salamat po, Panginoon. Lord, humihingi rin po ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Lord, cleanse me, O God. Lord, hayaan mo, Lord, na ma-realize ko, Lord, ang overflow ng baptism of the Holy Spirit. Ako po'y nananampalataya sa iyo, Panginoon. At Lord, hayaan mo, Lord, ito'y maging tulong sa akin, Lord, ang banal na Espiritu. Tulungan niya ako mabuhay para sa iyo, Panginoong Hesukristo. Salamat po. So, mag-ready na po tayo. Taas niyo yung mga kamay niyo. At ako po'y magmi-minister ng baptism of the Holy Spirit. Even through cyberspace, wala pong imposible sa Panginoon. Amen. Usually pa nagle-lay hands tayo pag nagkakaroon baptism. Pero sa Lord, walang imposible. Kung ninanais mo, mangyayari yan sa pangalan ni Jesus. Dear Holy Spirit, tulungan niyo po kami sa hapong ito, Lord, to reach out, Lord. Itong mga nasa internet, sa cyberspace sa Pilipinas, sa labas ng Pilipinas, at kung saan-saan sila naroroon ngayon. They're longing, Lord, for that baptism of the Holy Spirit. And thank you, Lord, even for the prayer in tongues, Lord, na papapa sa kanila ngayon. As they open their mouths, Lord, the sounds will come, Lord, in the name of Jesus. Padadaanin mo sa kanilang isip at ipoproklama nila sa kanilang bibig. In Jesus' name, Lord, we ask you, O God, Lord, to baptize them, Lord, that the Holy Spirit will overflow, Lord, from their tummies, O God. Lord, mag-overflow po kayo sa pangalan ni Jesus. Cover them, Lord, with your power, O God, the baptism, Lord, of the Holy Spirit. Salamat po, O Diyos, Lord. Kayo po ang tumawag sa kanila. Kayo pong nagdala dito sa program na ito, Lord, upang sila'y makatanggap, Lord, ng iyong regalo na to, baptism of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So congratulations sa pagtanggap nyo ngayon sa banal na Espiritu. Marahil parang hindi pa kayo nakakasalita ng tongues or prayer in tongues, pero later on, dadating po yan. Sa inyong prayer mamayang gabi, open your mouth, sabi mo, Lord, salamat sa prayer. And then the syllables will come, labas nyo lang po, and that's it. Amen. So practice yun ng practicein. Kasi hindi po maintindihan ng kaaway yun eh. Kasi kahit kayo hindi nyo maintindihan. Unless kung nasa grupo tayo ng malaki, tas may nag-tongues, may mag-i-interpret po nun. Okay? Pero kung ikaw lang ang nagsasalita sa Diyos, no need to interpret. Minsan po sa worship service, lahat naman sabay-sabay na nagtatang. So, wala na pong nag-i-interpret. Pag may solo lang na lumabas, na magtatang siya ng malakas, kailangan po ini-interpret natin yun. So, maliwanag po. And thank you for the gift. Na this is the best gift that has happened to you. Okay, yung speaking, this is supernatural. Amen? Kapangyarihan po ito ng Diyos. At lalo na nating marirealize, may a-appreciate yung authority na binigay niya sa atin. So, congratulations sa lahat po ng nakatanggap at tatanggap pa mamaya. Ngayon po ay dadako na tayo sa isang portion natin na iniintay-intay din po ng marami. Ito po yung nagpapalago sa atin, nagpo-prosper sa atin. Ito po yung generous giving. Sinabi po ng Biblia na kung tayo nagtatanim, tayo ay aani. Kaya salamat po sa lahat ng partners namin dito sa Thursday celebration. Amen. Kung ano po ang napapadala nyo, papasalamat po kami. Okay, wala naman tayong mga peg na mga kung magkano lang ipadadala. Hindi, kung galing sa puso ninyo, mag-invest po kayo dito, magbigay po kayo dito, at kayo po ay pagpapalain ng Lord. Sabi po sa 2 Korinto 9:7 and 8, ang bawat isa sa inyo ay magbigay
ng ayon sa sariling kapasyahan, ng walang pag-uutubili at hindi sa pilitan dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan at magagawa ng Diyos na na ibigay sa inyo ang higit pa sa mga pangangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ang iba. Kalawang Korinto chapter 9 verses 7 and 8. Amen. So sa English po, so let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly, nor of necessity, for God loves a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. 2 Corinthians chapter 9, verses 7 and 8. Maraming salamat po. And narito po yung ating giving um, giving ways, no, para po sa inyong pagbibigay ng generous giving. Sa China Bank ay maaari po kayong mag-deposit doon or magbigay doon sa Minister of JCSGO 113000005605. China Bank po yan. Meron din po tayo sa Metro Bank. The account is the Minister of JCSGO 4733-473-738326. And meron din po tayo sa Union Bank, the Minister of JCSGO 000-1500-28-404. Okay, isa sa popular na way of giving natin ay sa GCash na sa pangalan po ng ating auditor at ang ating accountant na si Gary Tolentino. Accountant po siya na 0915-0647446. Ulitin ko po, Gary Tolentino, 0915-0647446. Lahat po ng mga gifts nyo dito ay pumupunta sa ating Thursday celebration. Again, our hearts are really thankful na nagpadala ang Lord ng mga partners na kagaya nito. Tayo po ay magkakapartner sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, hindi lang sa ating bansa, even sa labas ng ating bansa. At binabati ko po lahat ng nakikinig ngayon, nanunood, di ba? At nando sa ibang bansa, nandito po sa bansang Pilipinas, ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo. Para po sa other announcements natin, yung household salvation ay nagsimula pa noong August hanggang ngayon tuloy-tuloy po. Pinagpipray natin yung mga mahal natin sa buhay, no? Mga anak natin, kahit malalaki na po sila, patuloy nyo lang ipag-pray nang sa ganun ay makilala nila ang ating Panginoong Hesukristo. At pagdating ng rapture, sama-sama tayo. Di ba? Mahirap pong may maiwan pa tayong mga anak dito sa mundo kasi aayawin nila. Sobrang hirap po dito pag nag-reign yung 666 o yung Antichrist. So, ito po ang nilaunch natin na household salvation. Pray for them. Amen. Thank you, Lord. So, sa darating na linggo ay magkita-kita po tayo, diba, sa ating Sunday worship. Lalo na po kayong mga tumanggap ngayon kay Lord. Sana po magkita-kita tayo sa darating ng linggo na ito para makamayaw ko naman kayo at pasalamatan kayo. Ang ating address po ay sa Jesus Christ Saves Global Outreach Sunday on-site celebration. Every Sunday, 9 a.m. Ang address po natin is 156 15th Avenue, Barangay San Roque, Cubao, Quezon City. Napakadali pong hanapin to. Malapit kami sa Schumart, Cubao. Konting lakad nyo na lang, di ba? Sa 15th Avenue, doon na po kayo pupunta. At makikita nyo po yung malaking karatula natin, Jesus Christ Saves Global Outreach. Hintayin ko namin kayo sa Sunday. Okay po ba? God bless you po. At tayo ngayon ay magtatapos na sa panalangin. Ang bilis ng oras, pero dito na po tayo. Napakabilis, parang kailan lang nag-Thursday. Thursday na, at magkikita-kita muli tayo sa Thursday. Pagpalaing kayo ng Panginoon, ipakita ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo, at malugod ang Panginoon sa inyo,
at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Lord, maraming salamat sa natapos na hapong ito, ng araw na ito, ng Webes, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagkakataong binigay mo sa amin na kami makarelease ng mga salita mo, Panginoon. At pinapaalala mo sa amin yung authority, Lord, na ibinigay mo na sa bawat isa sa aming nananampalataya sa iyo sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord, sa kapangyarihan na lilukob mo sa amin. Patuloy mong pagpalain ng aming bansang Pilipinas, kaisa-isang bansa namin. Bless this nation, Lord. At sa lahat ng mga bansa kung saan may mga Pilipino, mga OFWs, Lord, sa global families, Panginoon, bless them, Lord. And we give you the honor, the praise, and the glory which you alone deserve. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. So magkita-kita muli tayo sa susunod na Thursday. God bless you and bye-bye. Magsaya tayo ngayon, pagkat buhay ang ating Panginoon. O magsaya sa piling niya'y sabay-sabay tumalon.